Hindi sila ganun ka as in yung nakikita nyo na sobrang taba sa iba. But tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. May kamalas ako nang nilagay para pag itubo yan. Tingnan nyo naman yan. Kahit ganyan yan. Sus. Yan. Makakapagbigyan ng hair rest. So, I decided kunin ko ngayon. Tapos yung iba dito na sobrang tanggalin ko. Pero hindi ko sila bubunutin lahat. Tatanggalin ko lang yung medyo maliliit. Kasi yun yung nag-aagawan sa dalang nutrients. Ayan. Basket tayo dito. So, ako, pag das in dahon lang. Yan, ganyan. Tapos, hahayaan ko lang yun sila dyan. Pinutin natin yung mga maliliit kasi yun o, katulad na yung itong mga ito papakain ko sa manok. Itabi ko ito yan o, medyo na tumanda na. Pwede pa ba ito? Hindi na ito pwede. Hindi pa ito. Yan o. Tingnan mo naman yan. Kaganda-ganda. Ito nga nasa ilalim. For mga manok ko na yan. Manok. Makikita nyo yan mamaya. Ganyan lang. Since dati, ganito lang yung ginagawa ko. Kunin ko lang yung dahon na i-harvest ko. Manipis siya pero ibang variety kasi ito eh. Tapos kunin natin itong mga maliliit na ito. Ito niya yan. Kasi kapag nagsiksikan sila, hindi sila ganun ka-productive. Okay. Para kang yan, para sa manok yan. Kasi paside ko na. Tama yan, oh. Ang sarap nito. Yung iba kasi, nabibili sa palengke. Diba kagaganda talaga na ngayon. Tapos, hindi ko kasi naalagaan. Gawa ng grabing busy ko sa office ngayon. Hindi ako halos nakakapag ng time. As in, dilig lang. Tapos, hayaan ko na sila. So, sometimes yun yung problem. Kaya nga ngayon sinabi ko, parang marami akong gustong gawin, pero hindi ko siya magawa kasi nga, pag tawag ng trabaho, syempre, I need to unahin yung trabaho ko. So, kaya nga sabi ko, leisure time lang talaga yung pwede ako for tulad nito. Ganito kung gusto kong gawin, but hindi ko siya magawa ng full time. Ang tanggal ko ng stress. Actually ngayon, marami akong dapat tapusin, pero nag-break muna ako ng ilang hours. And yung retreat ko is dito. Yun yung ko. Yan, pangalan na. Matatanggal yung stress ko. Ganun siguro natin. Mag-iiba lang tayo ng skin yung mga malalaki. Para medyo maging productive sila. Kasi katulad niyan. Ang dami nito pag na-harvest. Hindi natin sa man.
nag-enjoy ang mga manok ko nito. Kasi marami akong nabibigay sa kanila. Tapos tatambakan ko ng lupa yan para tumaba sila. Oh, good consumption lang naman. Nandahan lang kasi yan, ano sila eh, medyo baka kasi mag-expect kayo na ay yung pang, alam niyo yung pang sa ano talaga, hindi, ganito lang yung kapag bahay lang na harvest. And unfortunately, hindi ko naalagaan ng maayos. Pero, I'm so thankful dito sa mga to na, alam mo yun, they still gave me something. Dito. Excuse the noise. Alam niyo, parang nagiging bantay ko na itong mga manok na to. Alam niyo ba, kapag may tao dito, kasi nasa gilid, malapit kasi yung area ko, medyo malapit sa tao. So, if in case, mga kapatid, kilala na nila. Before hindi. If in case may bagong tao na sisilip dyan sa gate, nako, manda ka. Hindi yan sila titigil. Saka, ganyan nila. Ganyan yan, may nakita yung manok, pusa. May mga pumapunta din pusa dito. Predator ng mga sisig yung pusa or itlog. Though wala pa silang ngayon. Ito ulit sila ng itlog. Pero ganyan sila. One time yung ate ko tawang-tawa. Kasi yung ate ko isa. Kasi yun lagi nandito. Minsan lang pumunta. I mean pumupunta pero hindi siya pupunta dito sa area sa likod. Kung nasaan yung mga manok. So, hindi siya lagi nakikita ng mga manok ko. So, one time, sumilip siya sa gate. Grabe! Para nakakita ng, alam mo yun. Grabe talaga. Enough na! Nakakita ng ibang tao. Sayang. Kasi na-harvest ka agad eh. Na ano na. Okay lang yan. Hindi yan sila titigil hanggat hindi ko lalabasin. Yung i-check ko talaga sila. Bakit? So parang di ba yung iba aso? Yan, tingnan mo na yung harvest. Hindi pa puno yan. Yung iba aso ang inaalagaan para may bantay. Ay, ito itong mga manok ko. Bibigay na ng itlog. Ganda. Nagbibigay na ng itlog. Naging bantay ko pa. Saan kayo yan? Diba? Yun nila yung dahon. Wag yung bunutin. Kasi parang silang ano, yung pang Facebook purposes kasi binubunot nila.
yung iba, I mean, pag nag-harvest, binubunot, maganda tingnan. Pero, sayang kasi, dadahon pa ulit yan. Na ito, oh. Ano ko lang yan. Tapos tambakan ko ulit ng lupa. Para hindi sasayad sa ano. Ito, nakahinga na lang ko. Lupa na lang. Ay, sakit. Na yung nakuha ko. Ay, sakit. Para makatayo yan. Yan yung lupa. Grabe yun. Hindi pa siya masyado na alagaan kasi ito nalitika lang. Grasshopper. Ayan. Sarap po. Saan ka yan? Para makahinga sila. Dahan-dahan lang. Hindi ka dili. Umiyakin nyo namin to. Ito muna. Eh, kailangan ko itong i-harvest. Ito lang yan kasi madami naman kami. Kunin ko ba ito? Kunin ko kasi nag-aagawan sila ng nutrients. Ayan o. Pag ganyan nag-aagawan ng nutrients, kunin natin. Para makarecover pa yun. Turo ng ate ko to eh. Before kasi binubunot ko. Tapos, ay sabi ko, ayun na, tapos na. Sabi niya, try mo magbunutin. I mean, kuha ka lang ng for consumption. Kasayaan mo lang siya. Nanayaan ko lang dyan baka ito. So, one time, inayaan ko, ganito lang ginagawa ko. Pag gusto ko lang, kukuha lang ako dito sa likod. Diba? Malaka ng lupa yan naman. Para ka lang nagtatalbos. Kasi yung binibili sa palengke, kailangan talaga yung sa grocery. Kailangan talaga na meron yung stem. Kasi madali itong masira. So, ang magpapalas doon is attached siya sa stem. That's why binubunot nila. But kung tayo, sa bakuran lang naman natin, huwag bunutin, haba ang buhay niyan. And makakapag-harvest ka pa ng mas madami. Hindi nila kaya kasi walang halos lupa. Pag nakatambakan to ng lupa, okay na ulit to. Yun o. Oh, yung si tisoy o. Oh. Hindi na nakatiis ang tisoy. Bigyan na natin kasi alam niyo naman kwento nito, bakit nandito to. Na outside ko lang buo to. Diba? Ganyan na. Kasabay kasi. Kaya which is nature naman kasi nila. Nature nilang kain ka natin, Soy.
meron silang territorial tsaka superiority. So, parang kailangan ma-identify kung sino yung superior sa kanila. Kaya siguro yung sa iba, isang tandang lang yung nilalagay sa isang area. Kasi nangyayari. Happy ka, Tisoy? Kaya siya ng titus. Ang aking harvest. Ang dami. Hindi na yung gas. Ito, kanina to kasi maliliit. Hindi siya ganun ka-productive dito banda. Nag-iwan na lang ako ng ilan. Kaya I'm so happy. Kailangan kahit hindi ganun ka pero at least may ma-harvest. Nabakan kayo ng lupa mamaya. Hindi sila. Nakakatuwa kasi kahit ilang beses nakawala yung mga manok ko. I don't know. Siguro dahil may hollow blocks. Hindi nila nakita tong lettuce. Kasi yung nandun ko yun, no? Yung pechay ko doon, ubos yun. Every time na nakakalabas sila, ubos ang mga pechay. So, nung last time, sabi ko, ala. Pero, hindi nila nakikita. Buti na lang may hollow blocks. Biro sa isip nila, yung buti nakahinga na kami. Ayun, nabawasan. Tingnan natin ito sa manok. Manok. Tsaka lovebirds ko. Nung last time, pinakain ko ng kangkong yung lovebirds. Hindi ko lang na videohan. Hinayaan ko lang din doon. Ginutay-gutay nila. So, not sure kung kinain or pero ayan. Kasi kumakain naman talaga yan mga manok to ng mga dahon-dahon. Okay lang yung na-try. Is fruits. Yun. So, ito kinakain talaga nila ito. Wala pa akong manok dati. Manok pa lang ng kapitbahay ko. Na-stress ako kasi kinakain niya lagi yung mga tanim ko. Kasama na yung mga lettuce ko dati sa labas. So, I'm happy na hindi ito nakita ng mga alaga ko. Ayan. Walang pesticides yan. It's just pure. Yan ang naiwan. And ito ang harvest. Puno ang basket.
Look at that. Dami kong harvest.